how to satisfy a man sa kama. I believe this is one of the most profound and most important na topic sa aking channel about sa mga, especially mga married couples dito, kung paano nyo i-satisfy ang isang lalaki. I-share ko yan sa video na ito. So let's go. Anyway, bago ko sabihin ang 10 na advice ko sa inyo, is that gusto ko lang muna na malaman nyo na ang relationship, in order para maging successful in a way na mag-e-enjoy kayo, magiging masaya yung relationship nyo, hindi yung nagtitiis na lang kayo, hindi yung, hinihintay nyo lang ang kamatayan nyo, na hindi kayo nagiging masaya or hindi kayo nag-e-enjoy sa relationship nyo. In order para maging successful yung relationship nyo, you need to understand that dapat sinasatisfy nyo ang bawat isa. And the good thing is that kung gusto mo na i-satisfy ka ng isang lalaki, dapat mauna ka, kung hindi niya pa ginagawa sa'yo, mauna ka namang satisfy sa kanya. I-satisfy mo siya. And bilang isang lalaki, I believe, 100% I believe, ang isang babae, number 1 dapat na advantage nyo, na weapon nyo, is to satisfy us when it comes to sex. Sex is very important. Hindi po pera, actually, hindi po attention, actually, kundi sex po ang number 1. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang sex. Ang attention, ang money, of course. But number 1, when it comes to money, bilang isang lalaki, we are the one na nagpo-provide. So, dapat babae yung nasasatisfy sa binibigay naming money. There's something wrong kapag yung lalaki is that pera lang yung hinahabol sa'yo or pera ang nagsasatisfy sa kanya at hindi yung sexual desire. Especially sa married couple, there's something wrong. Especially kapag ikaw nanggagaling yung pera, red flag. But, balik tayo sa topic. Number 1, to satisfy a man is sex. If sex failed, then probably your relationship will fail. Trust me, I know what I'm talking. Because unhealthy sex life will lead to destruction ng every relationship. But the problem, ang mga couples ngayon is that sa una lang malakas sa sex, sa una lang masaya sa sex. Pero hindi Ang relationship dapat, habang tumatagal, mas lalong sumasarap. Akala ko nung dati yung sa una lang yung masarap ang sex. Pero hindi pala, kasi mas lalong sumasarap ang sex whenever na nadidiscover nyo yung bawat isa, yung mga needs and want ng bawat isa. But I don't want na mag-jump agad sa topic na yan. But my point here is that habang tumatagal, dapat ang isang relationship lalo or mas grabing sumasarap. Okay? So proceed na po tayo sa number 1 na tips ko sa inyo, advice ko sa inyo, if you want to satisfy a man sa kama. Men are sexually aggressive or inclined. I don't know kung yan yung eksaktong term niya, but you need to understand, mga kapatid, that when it comes to sex, aggressive kami mga lalaki. When it comes to sex, mas lalo kaming gumagaling or mas lalo kaming na-excite or nakukuha nyo yung attention namin when it comes to sex things. Ang problema kapag hindi mo naintindihan ito is that nilalabanan mo yung pagiging aggressive niya sa sex, which is minsan sinasabi mo, sex lang naman ang alam mo, sex lang ang habol mo sa akin, hanggang sa sex ka lang naman magaling Wherein, hindi ko sinasabing mali ka, totally, pero what if gawing mo advantage yung pagiging aggressive niya sa sex? Sabayan mo siya, although itama mo yung approach niya. Hindi ko sinasabi na okay lang yun. Sometimes being aggressive is kapag nagiging too much, hindi na yun maganda, nagiging toxic na. Pero kung maitama mo yung approach, is that alam ko na magiging advantage ng babae ito. So sabayan mo siya, pero yung approach, kausapin mo siya. Wag namang masyadong ganyan. Wag namang masyadong ganyan. Wag namang mabilisan, i-roleplay mo naman. Wag namang ganun. Pag-usapan niyo yun. Sabihin mo, roleplay muna bago ganun, kasi sabi ko nga, when it comes to sex, gusto agad ng lalaki, especially kapag wala yang control sa kanyang kegel, I don't know, kegel or sa sexual desire niya, is that talagang ipuputok niya or
papasok niya agad. Dapat yung mga yon sa mga married couple, wag nyo siyang awayin, don't fight it kasi maybe ignorante siya, maybe hindi niya alam. So itama mo yon, kausapin mo yon sa kanya because that is very important. Kasi yung lalaki, especially kapag medyo selfish lang, sarili niya lang pinapasaya, nag-e-enjoy siya, but the problem is that yung partner niya hindi. The problem is that yung babae hindi. And that's the problem kasi nga ang relationship, both of you ay sinasatisfy yung isa't isa at hindi lang yung isa. Kasi ang relationship, give and take yan. So, please tulungan mo siya when it comes sa ganyan. Okay ba? So, proceed na po tayo sa number 2 na tips ko at advice ko sa inyo is that gawin ang lahat ng position, then alamin mo kung saan doon ang gustong-gusto niya. This is the problem, especially mga too much holy. Listen, sex itself is holy unto the Lord. Sabi sa Bible, mag-research kayo. Akala natin parang ang pangit or makasalanan ka na kapag nag-experiment ka ng mga iba't ibang position. No. As long as agree kayong dalawa. As long as napag-usapan yung dalawa. As long as nag-e-enjoy kayong dalawa. So my point here is that alamin mo ang bawat position kasi every man, I believe, man and woman, may sari-sarili tayong mga position na gusto. And kapag napagbibigyan ng position mo na gusto wherein dun ka mas nakakaramdam ng pleasure, dun ka mas nakakaramdam ng sarap, then yun yung probably or common or yun yung target mo sa kanya, yun yung ibibigay mo sa kanya kasi dyan siya nasasatisfy. So alamin nyo kung anong position, kung saan yung gusto nyo, kung saan, as long as nasa private naman kayo. Don't be in public. Marriage is just both of you lang. So, gawin nyo yon sa ang lugar man, sa kusina man, sa bathroom man. Of course, wala dapat yung mga anak nyo. Sa room or sa upuan, mag-experiment kayo, yung may advice ko sa inyo. And then, alamin kung ano o kung saan siya mas nasasarapan. Then, meron ka ng pinanghawakan na alas. That, kapag ginawa mo yon, nag-e-enjoy siya. At ang tao, nature natin, whenever na nag-e-enjoy tayo sa isang bagay na ginagawa ng partner natin, mag-i-stay tayo sa ganyang atmosphere. So, tandaan mong gawin yan, okay? Proceed na po tayo sa number 3 na advice ko, is that, tulungan mo siya kung mabilis siyang labasan. Imbes na i-judge, i-condemn, pagtawanan, or magalit ka sa kanya, or ikwento mo sa best friend mo, never do that. Hanggat maaari, wag mo po sanang gawin yan, okay? Kasi wala namang magandang mangyayari kapag ginagawa mo yon. Ano po ba? Ang the best na dapat mong gawin, kapatid, is that tulungan mo siya. Kausapin mo siya. I-encourage mo siya na mag-exercise ng Kegel exercise ba yon? When it comes sa, sa endurance, sa sexual. Merong mga exercise na ganun. Or see a doctor. Or, tulungan mo siya. Kasi, I believe, bawat lalaki nga ay may sari-sariling style. And I believe also that may mga certain position na kung saan mabilis ang isang lalaki at matagal ang isang lalaking labasan. Alamin mo yun. Kausapin mo. Huwag kang magalit agad. Asawa mo yan. I-work out nyo ito. Kilalanin nyo ang isa't isa. Kasi once na na-master nyo nakilala ang isa't isa, then you know exactly how to satisfy your partner, especially when it comes sa kama. So, tulungan mo siya. Huwag ganun. Huwag mo siyang pagtawan. Huwag kang magalit agad sa kanya. Huwag mo siyang i-judge or huwag kang maging tuyon or ilayo mo or tatahimik ka na lang na, nagagalit ka na pala sa kanya, na nababadmoon ka na pala. No, kausapin mo. Okay pa ba? Kausapin mo. Kasi minsan, hindi siya aware or minsan, nahiya din siya. I-work out niya ito. So, proceed na po tayo sa number 4 na advice ko is that mag-shower muna. One of the, actually, nakaka-arouse sa amin or nagkakaroon kami ng imagination na kakaiba or mas na-excite kami na galawin ka or kainin or whatever is whenever na ikaw ay nagsha-shower, whenever na ikaw ay mabango, whenever na ikaw ay naglinis. Minsan, alam natin, I hope na huwag kang magalit, pero may amoy talaga ang mga babae. Mas mabilis silang magkaroon ng bad odor, especially kapag nagpapawis yan. So, it is very important na before you go to bed, sana together is that mag-shower muna, mag-wash muna. Para yung bakbaka naman is that masarap. And actually, hygiene na rin yun. And para iwas ng infections. Okay ba?
So, mag-shower and mag-shower. And actually, free advice, whenever na mag-shower ka, titigan mo muna siya. And then ngitian mo. Bago ka mag-shower, alam niya kung ano ang ibig mong sabihin. So, magpe-prepare na din yan. Okay? So, proceed na po tayo sa number 5 na advice ko sa inyo. Is that sana'y mag-initiate din kayo. Hindi po sana palaging lalaki ang nag-initiate, kundi minsan, hindi ko sinasabing mas maraming time na ikaw nag-initiate, but minsan, marunong ka ding mag-initiate. Why? Unang sa lahat, mararamdaman din namin that gusto nyo rin kami, na may cravings din kayo sa amin, kasi especially kapag insecure yung isang lalaki. Kapag insecure yan, tapos palaging siya yung nag-initiate, palaging siya yung nangangalabit sa'yo, feeling namin kami lang yung may gusto sa inyo. Kami lang yung may desire ng sex sa inyo. Wherein, hindi naman, di ba? May desire din kayo. Yun nga lang, hindi kayo ganun ka-aggressive, or hindi kayo tulad ng aming mga lalaki na mabilis lang. You know, kasi ang babae, alam natin na matagal nga yung ma-arouse, pero mas matagal din yan mag-subside. But ang lalaki, mabilis ma-arouse, pero mabilis din mag-subside. So, sometimes, it is good na mag-initiate ka din. You know? Ikaw din ang mga labit. Yung tipong, natutulog siya tapos alam mo na ang dapat mong ginagawa. I don't need to tell you with that. Sarili nyong style yan, pag-aralan nyo. My point is there, ikaw ang magbibigay ng hint, ikaw yung magpapakita ng interest na gusto mo ng sex, or gusto mo ng, may gagawin na kayo sa kama. And I believe with that, it will help actually para magkaroon din ng mood yung isang lalaki. Kasi minsan nahihiya yan, especially kapag nire-reject mo. Nahihiya yan ng mga labit. May takot siya ng mga labit kapag palagi mo siyang nire-reject. So, that is not good. Nagiging toxic yan. Kasi kapag lagi yung, ganyan na ganyan yung nangyayari sa inyo at ayaw niya magalabit, mga labit yan sa iba. Most of the time. Not all the time, but most of the time. So, huwag mo nang hintayin na mangyari yun sa'yo, okay? Proceed na po tayo sa next na advice ko is that, number 6, hanggat maaari, huwag siyang i-reject sa sex. Andun yung word na hanggat maaari. Kasi sometimes, of course, may mga valid reasons ka. Pero hindi naman yung kapag wala ka lang sa mood, ang dami mong rason, sabi mo, regla, kahit wala naman, sabi mo, naantok ka na, kahit hindi naman, ayaw mo lang talaga ng sex. Kapag nagke-craving ang isang lalaki ng sex, please, wag sana, okay? Hanggat maaari, na i-reject siya ng i-reject. Kung ayaw nyo na mag-roleplay ganun or mag-backbackan talaga na ganun, may mga alternatives na pwede mong i-satisfy yung isang lalaki. Usapan nyo yan. Gawin mo yun sa kanya in order para masasatisfy pa rin siya. Kasi sometimes, dyan kami, kumukuha ng tibay din, magkakaroon kami ng good mood kahit na babad mood. Yan yung parang cravings namin. Yan yung parang nagbibigay din ng buhay sa amin. So, hanggat maaari, wag mo siyang palaging nire-reject. Andun yung term na hanggat maaari at andun yung term na palagi. Kasi you have the right na maghindi. You have the right. But hanggat maaari, kasi ganito ang nangyari. The reason why karamihan or maraming lalaki na naghahanap or pumapatol sa iba or nagkakaroon ng kabit kasi palagi silang nire-reject ng kanilang asawa. Palagi nilang pinagkakait yung kanilang katawan, and that's not good sa totoo lang. Kasi sabi sa Bible, pasensya kung sinasali ko ang Bible because, hindi naman tabu. It's time mga kapatid na alamin natin talaga ang katotohanan. This is not, something na tabu or pambata. This is very important. Kaya, sabi pa sa Bible, hindi mo na pagmamayari yung katawan. Pagmamayari na ng partner mo. Both of you. Hindi nyo na pag-aari. So, kapag nangangailangan yung isa, you need to do your best to satisfy. Okay? Number 7. Hanggat maaari ay committed sa schedule. Kung meron kayong na-set ni schedule, hanggat maaari committed ka doon. Of course, hindi naman perfect. Andyan yung time na, hindi nyo magawa yung schedule nyo or hindi nyo masundan yung schedule nyo. But, lahat ng the best mo is that gagawin mo or kapag schedule nyo. Okay? Make sure na ibigay mo yun sa kanya kasi ang lalaki minsan nag-expect na yan. Minsan yun yung araw na kung saan na-excite siya, kung saan hinihintay niya. So, kapag nabibitin siya,
may mga factor kasi sabihin na natin maliliit na lang yun, pero lumalaki mga yun. Kapag umaasa siya na na magsisex kayo tapos, na-reject siya ulit, or hindi mo siya pinagbigyan, or nakalimutan mo ganon, may mga factor yun, okay? Hindi ko naman sinasabi na kapag hindi mo pinagbigyan is that masama ka ng tao agad-agad. Hindi naman po ganon. Pero please be committed sa schedule. No, I feel in my heart na may nagsasabi na sa inyo na sex lang naman ang habol ng isang lalaki. And you feel like yun lang talaga ang gusto sa inyo. Okay? Sasagutin ko yan sa ibang video kasi sobrang haba na itong video na to. Proceed na po tayo sa number 8 na advice ko sa inyo is that quality over quantity na sex. There's no point ng napakaraming sex nyo or ilang beses kayo mag-sex kung hindi naman quality. Kung hindi naman kayo nasasatisfy sa isa't isa. And, it is very important yung quantity. It's very important na dalawa kayo nag-enjoy. It is very important na, hindi lang sa mapilisan, hindi lang sex, kundi dapat quality over quantity. Okay? Proceed na po tayo sa number 9 na advice ko. Is that sex is sex. Don't be a Christian when it comes to sex. So this is very important. It is a gift from God that gusto niya whenever nagagawa tayo ng mga bata is that ina-enjoy din natin. Hindi yung ganun na lang, manganganak. Gusto niya na ma-enjoy din natin. So enjoy it. It's our privilege and advantage. It is our privilege sa totoo lang that we have the ability na magkaroon ng pleasure when it comes to making babies. So take it. Enjoy it. Sex is sex. Be Christian when it comes to sex. Especially kapag asawa mo naman. There's nothing problem with that. So, proceed na po tayo sa number last but not the least na advice ko sa inyo. And this is very important because without this, sex is nothing. One more time. Without this number 10, sex is nothing. So, the key para ma-enjoy at maging masaya ang sex ninyo actually is love. Sex na walang love is lust. Panay puro lang kalipugan. But sex with love is equal to long-term relationship and happy relationship. So you need a deeper connection, deeper intimacy. Where in fact, kapag nagsisex kayo sa totoo lang, spiritually, you are having a connection, deeper connection with your partner. But make sure that before having sex, you need to establish your love first. Dapat malin nyo ang isa't isa para kapag nag-sex kayo, masaya, enjoy, at masarap. Hindi yung palaging nagmamadali na lang, hindi yung taking for granted na lang yung sex. No. Love your partner first. Know your partner first. Mahalin mo muna yung partner mo before sex. And that sex will become super. But anyway, ito lang po muna ang may advice ko sa video na ito. I hope na meron po kayong natutunan. Please share this video, especially sa mga kaibigan nyo, sa mga couples, and I hope na makatulong po. Maraming salamat and God bless.